At mag-prepare po ang bawat isa sapagkat ito na po ang oras upang kung saan ay makikinig tayo na minsan pa sariwang salita ng ating Panginoon sa umagang ito. Amen? Huwag po nating sayangin ang mga minuto upang ilaan lang naman natin ito sa pagkukwentuhan dyan. Amen? Kundi i-focus natin ang bawat isa sa pakinig lamang ng salita ng ating Panginoon. Praise God! So tayo mawit ng isang awit. Amen. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Hallelujah! Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. So, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Amen. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Tayo po'y bumasa ng ilang talata. Isa natin ang Romans chapter 8 verse 20. For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by the reason of him who hath subjected the same in hope. Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into a glorious liberty of the children of God. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now, and not only they, but ourselves also, which have the first fruit of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. So isang kapatid, sa Tagalog ang ating hinihiling. Nabasahin ang Romans 8:20-24. Sige, Brad. Praise. Sapagkat ang buong nilalang
ay nasakop ng walang kabuluhan. Hindi sa kanilang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa Kanya, sa pag-asa, na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Diyos. Sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan. Nakasama natin hanggang ngayon. At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu. Sa makatuwid bagay, tayo na may nangagsisihibik din sa ating sarili sa paghihintay ng pagkukupkop na dilibat ang pagtubos sa ating katawan. Huling talata po. Sapagkat tayo'y iniligtas sa pag-asa, datapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? Amen. Praise God. Isa pang talata sa John 16. Verse 19 up to 24. Tagalog na rin, diretso. John 16, 19 to 23. At ganito po ang sinasabi. Natatalastas ni Jesus na sa kanyang ibig nilang itanong. At sa kanila'y sinabi niya, nagtatanungan kayo tungkol dito sa aking sinabi. Sandali na lamang at ako'y hindi na ninyo makikita. At muling, sandali pa at ako'y inyong makikita. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, na kayo'y magsisiiyak at magsisipanaghoy. Datapwat ang sanglibutan ay magagalak. Kayo'y mga lulumbay, datapwat ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan. Ang babae, pagka nanganganak, ay nalulumbay, sapagkat dumating ang kanyang oras. Ngunit, pagkapanganak niya sa sanggol, ay hindi na niya naaalala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkapanganak sa isang tao sa sanglibutan. At tayo nga sa ngayon ay may kalumbayan, ngunit muli ko kayong makikita at magagalak ang inyong puso at walang makapag-aalis sa inyo ng inyong kagalakan. 23. At sa araw na iyaon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anumang tanong. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y hihingi ng anuman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. That your joy may be fulfilled. Diba? Kulang yun sa Tagalog. Now, last book. It is Revelation chapter 6. Verse 12 up to 17. Sige, yan ang last book. At nakita ko nang buksan niya ang ika-6 na tatak. At nagkaroon ng malakas na lindol. At ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim. At ang buong buwan ay naging gaya ng dugo. At ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa gaya ng puno ng igos na isinasambulat ang kanyang mga bungang bubot pagka hinahampas ng malakas na hangin. At ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong aklat kung nalululon. At ang bawat bundok at pulo ay naaalis sa kanilang kinatatayuan. At ang mga hari sa lupa at ang mga prinsipe at ang mga pangulong kapitan at mga mayayaman at mga makapangyarihan at ang bawat alipin at ang bawat laya ay magsisitago
sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan. At Amen. sino ang makatatayo? Tayo po ay manalangin. Let's bow our heads. Let's pray. Hallelujah. Dakila at makapangyarihang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sapagkat minsan pa ang mga salita mo ay binasa sa amin. Kami ay dumadalangin, Lord, na Ikaw ang magpaunawa at magbigay sa amin ng inspirasyon sa mga mensahe mong ito, na kami ay mabuksan ang aming mga paningin sa panahon at sa mensahe na ito sa huling kapanahunan. Ang bawat isa ay maging concern, maging aktibo, magkaroon ng participation at pagiging bahagi sa lahat ng mga activities mo, Panginoon, sa huling mga araw. Gamitin mo po, Lord, ang iyong alipin upang i-guide ang bawat isa sa amin. Kung ang bawat isa man ay nalilihis, Ikaw po ang magpakita ng matuwid na daan na aming dapat tahakin, Panginoon. Ikaw ang sumaway, Ikaw ang magpaalala, at Ikaw mag-comfort sa lahat ng mga nasa kadalamhatian. At ang mga salita mo ay maging kagalingan ngayong umaga, maging sa lahat ng mga may karamdaman, maging katugunan sa lahat ng mga pangangailangan, maging kapayapaan sa lahat ng mga kagulumihanan. Dakilang Diyos, sa iyo po namin binabalik ang lahat ng pasasalamat at papuri. Ikaw ang mataas ngayong umaga sa aming kalagitnaan. In the mighty name of Jesus Christ, we give you back all the praise and glory. Amen and amen. Tayo po yung makaupo na. Gandang maga. Lahat ng bride. Okay? I believe na ang araw po na ito ay pinagpala ng Diyos sapagkat ito ang kanyang araw ng pagkabuhay, the first day of the week. Every Christians ay makita mo sa bahay, di ba, ng ating Panginoon. Bawat Kristiyano. At sila ay nagpupuri at sila ay nananambahan. Now, nais kong i-share itong topic o tema na kaganapan ngayon sa ating panahon. Nais kong bigyan to ng title na The Great Interruption. Amen? Diba? Once na ginamit mo yung word na interruption, diba, yung tinatawag na isang tinatawag na yung tinatawag na pag-interrupt, di ba? Mula siya sa pagiging, let's say, payapa, di ba? Mula siya sa pagiging masagana, biglang dumating ang ano po ang interruption doon? Kahirapan, di ba? Kasi hindi mo naman masabing interruption kung masagana pa rin, na tuloy-tuloy eh. Diba? Mula sa payapang kapanahunan, Laodicea, biglang dumating ang tinatawag na sinabi ni Paul na taliwakas. Diba? Kapayapaan, biglang dumating ang kagulumihanan. At yun ang subject natin ngayong umaga, the great interruption. So hindi yung interruption na ating pinag-usapan, hindi lang isang interruption na malumanay. Kundi yung interruption na yon ay isang tinatawag na dakilang interruption na nagaganap. Okay? At na may kaugnayan sa lahat ng mga bagay na ating nakikita ngayon sa ating kapanahunan. Hallelujah. So dito sa isang quote, nais kong basahin ito ilang bahagi ng ating introduction. Now notice, as we go, we know it's a finish. We're predestinated with the Lamb. Alam natin na ito'y isang tapos. Tayo'y tinalaga sa kordero. Ang banal na espiritu ay ang ating selyo. Ang ningas o ang pagkaningas, ang ibig sabihin ng salitang
ningas o earnest, abi sa quote, means more is yet to come. The earnest. We only have the earnest of it now. The earnest is just the down payment. Yung word na the earnest of our salvation, na kinote sa Ephesians, at pinaliwanag na yung earnest means more is yet to come. The earner is just the down payment. Mga kapatid, ibig sabihin po, yan ay pasimula pa lamang na kabayaran. Just the down payment that holds it and secures it and anchors it so no one else can touch it. Down payment pa lang, mga kapatid, yung kabayaran. Sabi sa quote, ito ay assurance that secures it, that anchors it, so no one else can touch it. It's the earnest of our adoption. Amen. The Holy Spirit is now the earnest of God in our hearts. Seal the adoption of sons waiting us at the end of the road. Sons and daughters of God. So, kinokot niya yung scripture ng Romans chapter 8 doon sa tema na yon. Ating babalikan, Romans 8, for the creature was made subject to vanity. Ang mga nilikha ay inihanda sa pagkasira o pagkawasak. Not willingly, but by the reason of him who hath subjected the same in hope. Okay? Na sinabi rito na sa kadahilanan niya na ipinailalim ang lahat ng bagay sa pag-asa, sapagkat ang bawat nilikha ay dadalhin sa tinatawag na pagkabulok or bondage of corruption. Papunta doon sa maluwalhating paglaya ng mga anak ng Diyos. So bago dumating ang maluwalhating paglaya ng mga anak ng Diyos, ay meron munang darating na bondage of corruption. So the same din yung seed. Hindi kaagad yan tutubo kung hindi magkakaroon ng corruption. Tama, mga kapatid? Hindi po instantly yung seed sa ground ay bigla na lang tutubo. Dadanas mo na siya ng tinatawag na corruption. Amen? At sabi rito, for we know that the whole creation, nalalaman natin na ang buong nilikha ay humihibik, di ba? Dumaraing sa pagdurusa, magkakasama hanggang sa ngayon. Hanggang sa ngayon. Okay? No exemption. Hindi lamang ang buong nilikha, pati tayo sa ating mga sarili, na may bunga ng Espiritu, na may pangunahing bunga ng Espiritu. Maging tayo sa ating mga sarili, sa ating kalooban, amen, ay meron ding groaning within ourselves. Meron ding mga hibik sa ating mga kalooban. Iniintay ang pagkupkup sa pagdating, sa pag-ani ng katubusan ng ating katawan. So, yung tinatawag na kadahilanan pala, mga kapatid, dapat nating maintindihan ang kadahilanan pala ng tinatawag na interruption of nature or great interruption. Merong bagay na bago na darating. You say amen? Pinapakita dito, mga kapatid, na yung old kailangang ma-abolish. At yung new ay darating. So, hindi po kaagad-agad, mga kapatid, yung new ay darating. Kailangan muna magkaroon ng tinatawag na interruption. At dito sa ating tema, lahat po sinakop ng tinatawag na great interruption. Walang kawala, kahit believer ka, unbeliever. Sahin natin dito, mga kapatid, sa Revelation chapter 6. Okay? And the heaven departed the scroll, 6:14. When it's rolled together, and every mountain and island were moved out of their places, and the kings of the earth, and the great men, and the rich men,
and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every freeman hide themselves in the dens, in the rock of the mountains. So makita po natin sa panahon ng great interruption, no exemption. Mapahari ka, mapa-great man ka, chief captain, mighty men, bondman, every freeman, lahat po mga kapatid ng nilalang, mga kapatid ay hindi po makaka-escape dito sa tinatawag na great interruption. Amen? At ito'y tinawag din sa ibang mga quotes na the intervention, di ba, of nature. Okay? At dito sa tema na to, walang dapat ipag-alala ang mga believer, sapagkat ang mga believer, sabi dito, notice as we go on, we know it's a finish. We are predestinated with the Lamb, and the Holy Spirit is our seal. So kung ikaw ay believer, ikaw ay predestinado sa kordero, amen, at ang banal na Espiritu ay ang ating selyo. Amen? Walang ibang poprotektahan ang tinatawag na Diyos kung hindi yung nasa selyo. Sabi sa Bible, yung tinatawag na seals, mga kapatid, ay para sa bride. Ama, ang bride ay naselyuhan under the seals. At ang 144,000 o Israel ay under the trumpets. Okay? At ang vials ay para sa mga wicked. So, nakita natin na ang Diyos ay inordain niya na ang lahat ng mga bagay. Inyo say amen? Pinosisyon niya na ang lahat ng mga bagay. Kaya kung ma-recognize mo ang iyong rightful position dito sa body of Christ, wala kang dapat ipag-alala. Okay? Ang problema, mga kapatid, kung hindi mo alam ang iyong position, hindi mo alam ang iyong posisyon sa katawan o kung saan ka nabibilang. That's the problem. Amen? Kung hati-hati na yan, vials goes for the wicked, trumpet goes for the Jews, and the seals for the bride. So alam mo ang tinatawag na position ng mensahe, hindi ka magiging partakers ng tinatawag na vials. Kung ibuhos ang vials sa wicked, wala ka dun. Sapagkat ang covenant mo ay sa seals. Let's say ngayong linggo, ibuhos ang vials, pag naman mangyari, di ba? Sa mga bahay-aliwan. Of course, walang bride dun. Di ba? May bride pa kaya dun ngayon? Wala. Walang bride na nag-aaliwan ngayon. Wala sa bahay-aliwan ng bride. Ang bride ngayon ay nasa church. Okay? Yun ang reason kung bakit naselyoan ang bride under the seals. Tipo yun. At ang wicked under the vials. Sabagat ang vials hindi ibubuhos sa church. Diba? Ang ibubuhos ng Diyos sa church ay Holy Spirit. Ang ibubuhos ng Diyos sa church ay blessings, comfort. Kaya sinegregate ng Diyos yan dito sa tinatawag nating mga realms o mga dako. Okay? Kaya ang bride walang dapat ipag-alala sa kanyang buhay sapagkat siya ay selyado under the seals. Pero ang selyo, mga kapatid, okay, ay merong tinatawag na ika-anim na selyo. At ito ay para sa atin. Okay? Ang ika-anim na selyo, ito ay para sa bride, ito ay para sa foolish virgin, ito ay para sa 144,000 at para sa nature. Amen? Kaya under the sixth seal, tinawag itong great interruption sapagkat wala siyang tinatawag na sisinuhin. Diba? Lahat ay magiging partakers ng tinatawag na sixth seal. Pastor, kala ko po ba ang sixth seal ay hindi na ang bride kasali dahil ang sixth seal ay sa tribulation. Ang sixth seal ay hindi lamang sa tribulation, ang sixth seal ay purging ng nature. Diba?
So, ang bride ay nabubuhay pa dito sa earth. Kapag nagkaroon ng purging ng nature, apektado ang bride. Sabihin natin, purging ng bigas. Sino po ba rito hindi na kumakain ng bigas? Lahat po, puro bigas eh. Ba, nakakandara pa nga ang mga tao pag sinabi, may libreng bigas doon. Takbuhan yun. Diba? So, pasok yan sa nature. Dapat po nating makita, mga kapatid. Under the sixth seal, itong panahon na ating kinabubuhay, we are living in the great interruption at meron pang intervention of nature na nagaganap, apektado, mga kapatid, ang bride. Kapag umulan, mga kapatid, ng 40 araw at 40 gabi, siyempre, apektado ang bride. Diba? Nature yan eh. Diba? Nabubuhay ka pa dito sa earth at ang ginagalawan mo ay nature. So, under ng sixth seal, merong intervention of nature. At tinawag to sa quote ng the great interruption. Biruin mo, ang saya-saya ng buhay mo. Biglang susubukin. Interruption. Ang laki-laki ng kita mo, biglang liliit. Bigla ang kamot ng ulo. Ito lang. Diba? Interruption yon, mga kapatid. Kasi hindi ka nasanay sa ganon, biglang naging ganon. Let's say, ang temperatura ay 32 degrees Celsius. Biglang nag-40. Anong tawag doon? Interruption. Pastor, kumukulo. Anong kumukulo? Yung dugo ko, Pastor, kumukulo. Nag 160. Diba? Over 100. Grabe. Interruption of nature. Mga kapatid, walang makakawala. As long na ikaw ay part ng nature. Pero kung hindi ka part ng nature, wala kang pakialam. Diba? Yung mga brothers natin na nasa 6th dimension, wala na silang pakialam dito. Tayong namumroblema dito under sa interruption nature. Mag-aalala pa ba sila sa hindi na rin. Kasi hindi na nila alam kung ano nagaganap dito. Anong ginagawa nila nun, Pastor? Nagre-rejoice. Kasi solved na sila eh. Sa kanilang pakikipagbaka dito sa lupa. Di ba? Hindi ba sila mabothered, mag-worried? Hindi rin. Alam din nila, may selyo. Because we are sealed under the seal. Under the seventh seal. Can you say amen? Tayo ay sealed under the seventh seal. Pag nakaselyo ka, mga kapatid, sa isang, ano ba ang ibig sabihin ng selyo? Bilang review. Sino po sa inyo mahilig magbukas ng selyo? Di ba? Yung selyo. Diba? Kung sa iyon, pwede mong buksan yung selyo. Pero pag sulat, yung may selyo, hindi pwedeng galawin. Diba? Protektado yun. Seals means security, protection, ownership. Diba? Kaya, yun po, mga kapatid, ang bride, makakarating siya sa kanyang patutunguhan o ang church, sapagat siya ay silyado. Diba? Makakarating yan doon. Dahil doon sa kanyang seal. Diba? Hindi rin pwedeng i-claim ng sino man dahil yung seal mismo meron tinatawag na ownership. Hindi rin pwedeng pakialaman ni naman sapagkat yon ay protected. Kaya ang bride, mga kapatid, na nabubuhay dito ay walang dapat ipagkabahala. Hayaan natin ang kalikasan ay mabahala sa kanyang kalikasan, sa kanyang sarili. Dahil ang bride din, mga kapatid din, ay another din na tinatawag na kalikasan. Di ba? Ang bride may iba ding kalikasan kaysa sa kalikasan ng mundo. Di ba? Sabi sa message, tayo ay merong divine nature. Di ba? So, iba po ang routine ng isang divine nature, iba rin ang routine ng tinatawag na earthly nature. Di ba? Pag Wednesday na, Sunday na, nag-aalala na tayo sa time dahil ang nature natin mag-church. Pag pumapatak na rin ang orasan at nalilate na tayo, nag-aalala na rin tayo sapagkat may nature na kumokontrol sa atin, yun yung divine nature ng Diyos.
Pag makagagawa ka ng pagkakamali, meron ding divine nature na nagpapaalala sa atin, hindi yan. Hindi na tayo pwede dyan. Off limit na tayo dyan. Diba? Merong kalikasan. Diba? Na kung saan makadiyos, ang sabi sa Bible, na kalikasan, divine nature. Kaya, ang earth ay may nature, pero ang bride ay meron ding divine nature. At kung yun ang lagi nating susundan, yun ang ating bibigyan ng pabor sa lahat ng sandali ng ating buhay, magkakaroon tayo ng tinatawag na victory, magkakaroon tayo ng tinatawag na assurance and rest. Kaya sinabi sa message, we know it's a finished work. Can you say amen? Pero it's a finished work, pero mapansin mo pa rin, mga kapatid, na merong tinatawag na two laws na nagaganap dito sa ating katawan, law of the flesh and law of the spirit. Under ng law of the flesh, may panghihina, may panglulupaypay. Diba? Can you say amen? Pero under ng law of the spirit, wala po. Tayo ay finished work, finished product. We are predestinated with the Lamb. The Holy Spirit is our seal. So, bakit merong nalalaglag, merong nanghihina, bakit may totally nawawasak at nagigiba? Dahil wala pa sa kanila ang assurance. Can you say amen? Sumama na yan, pastor, mahabang panahon. Bakit tila walang pagpapaalaga sa mga gawain? Isang buwan absent, diretsuhan, kaya ng kanilang sikmura. Ng kanilang konsensya. Kung ikay believer, hindi mo magagawa yun dahil may assurance ang Diyos sa'yo. May Holy Spirit sa iyong heart na nagigrib. Diba? Pero kung walang Holy Spirit sa iyong heart, walang magigrib. Kaya man tuloy-tuloy ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, o 1 taon pa kung maaari dahil walang nagigrib. Ba't dumalo na ng mahabang mga panahon, pastor, at tila nagmahal at nagmalasakit din sa mensahe? They just sympathize with the message. They just sympathize with the brethren. They just sympathize with this group. Pero nang dumating ang purging, yung great interruption, pastor, busy po ako sa trabaho. Okay. Pastor, gabundok po ang labada ko. Siguro kung kikiluhin, baka 500 kilos. Dami. Pastor, may baka po ako na pasusuhin. Pastor, ano pa? Meron po akong titignan doon na business. Diba? Nangyari na rin kay Jesus yan, mga kapatid. Yan tinatawag nating mga tao nagdadahilan, ini-invite sa mensahe, may kanya-kanyang pagdadahilan, may kanya-kanyang rason. Kung ang Holy Spirit ay nasa isang tao, ang kanyang ididepensa ay yung earnest niya. Itutuloy-tuloy ko na to, malapit ko nang anihin. Diba? Malapit na ako sa finish line. Diba? Ilang hulog na lang, tapos na ang aking hulugan. Bakit may hulugan kayo? Diba? May down payment na ako, malaki, may earnest. Pero kung wala kang down payment, wala kang pinaghirapan, laway lang, pastor, ang down payment ko dyan. Walang kahirap-hirap yan. Hindi mo papahalagahan. Diba? Kung sa mensaheng ito, may down payment na ang Diyos sa'yo. Pahalagahan mo yung down payment ng Diyos na binigay sa'yo. Diba? Lalo na malaki. Pero sabi sa message, earnest pa lang yun. Ibig sabihin, kung earnest, meron pang mas malaki na darating na ibibigay ang Diyos sa'yo. Diba? We have the earnest. Yung earnest na binigay niya sa'yo ay pinalagahan mo, hindi sa halaga, diba? Kung hindi doon sa respeto, diba? Doon sa tinatawag na faith, ay magpapatuloy ka sapagkat may earnest na. The same din sa relationship. Diba? Sinabi ng isang lalaki, ng lalaki, will you marry me? Sabi ng babae, yes, I will. Ang ganda ng boses. Yes, I will. Earnest. May earnest na po yun. Ang sinabi naman ng babae,
Give me 1 year. Diba? I will think. Wala pang earnest. Hindi mo masisisi yung lalaki kung sa loob ng 1 year, may makita na iba. Okay? The same day sa pagbili ng mga appliances, binababawan ko lang para magkaintindihan tayo. May nagustuhan ka appliances, let's say, sopa. Magkano to? Ganito, 10,000. Wala po akong 10,000 sa oras na ito, pero meron akong 1,000. Pwede na yan, sir. I-down na natin. Para hindi na makuha ng iba. Itatabi na namin to. Earnest money na yan. So we have the earnest. Can you say amen? Nang ma-receive natin yung baptism ng Holy Spirit, may earnest na sa atin. Meron ng paunang bayad ang Diyos sa ating pinagpapagalan. Diba? Sa ating tinatawag na pananampalataya. Kaya itutuloy mo yon, ano man ang mangyari, ipagpapatuloy mo yon dahil selyado ka na doon. Pwede pa bang atrasan ko yun? Hindi, selyado na yun. Automatic na sa'yo na yun. Can you say amen? Nilagyan na nga ng pangalan. Mr. Ganon. Masulat na doon. May ibang mamimili, papasyal. May stock pa ba kayo? Wala na ho. Nakuha na ho ni Mr. So-and-so. Ayan ho, ang kanyang pangalan. Baka magbago ang isip at isoli. Hindi na, ang laki-laki na ng dinaon. Nag-50% na siya dyan. Sayang naman. So yung tinatawag na tao na meron ng earnest money, hindi magpapa-easy-easy, hindi magpapa-banjing-banjing, mga kapatid, sa buhay niya, kundi ang kakulangan ay kanya ipagpapatuloy. Iyon ang bride, mga kapatid. Hindi nangihinawa, hindi nagsasawa sa paglilingkod, hindi nagpapahapay-hapay, hindi idle. Ang bride na masusumpungan ng Diyos in these last days ay hindi magiging idle dahil bubulabugin ng Diyos ang kalikasan. Di ba? Pag binubulabog, mga kapatid, ang kalikasan, ano po ang mangyayari sa atin? Tayo magiging hyperactive. Uy, gising na mga anak. Ang baha hanggang 20 na. Alala ko noon, nandun kami kila Sister Ruby, sarap ng tulog namin. Tumutok-tok sila, Pastor! Oy, Sister, bakit? Hanggang hita na, mga kapatid, yung baha. Di ba? May interruption. Kagulo ngayon. Sige, akyat. Wala, yung rep, ang bigat eh. Hayaan mo na lang mag-swimming yung rep. Awa ng Diyos, sira. Interruption of nature. Sige, yung matataas pa. Napakabilis naman yata. Bilis nga, Pastor. Bago pa mag-undoy. Interruption of nature. Diba? So, kailangan mong mabalisa, kailangan mong maghanda. Ganon din sa paglipad natin, sa pag-rapture, sa pag-agaw, may interruption ng nature. Diba? Binubulabog ang kalikasan para maging handa ka, maging active ka sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi maging idle na kagaya ng Laodicea. They know it not. Hindi nila alam. They are poor. Hindi, mayaman pa ako. Dami ko pang pera. Hindi, ikaw ay mahirap na. Sabi ng Biblia. Diba? Hindi, nakakakita pa ako. Hindi ka na nakakakita. Sige, basahin mo ang message. Tingnan mo, hindi mo maintindihan. Diba? Ay, ako'y marami pang mga goods. Hindi, wala ka ng goods. Tignan mo ang iyong mga aral. Ang mga mensahe mo, wala na, left behind na. You are wretched, miserable, blind, and knoweth it not. Yan po, matinding sakit, mga kapatid, na isang tao. Na hindi niya malayan kung ano ang tunay niyang kalagayan. Ika'y hubad. Hindi naman ako hubad Miniskirt pa to At least may konti pang takip. Sabi sa Biblia, you are naked, miserable, and blind. Diba? Hindi alam ng tinatawag na henerasyong ito na siya ay nag-i-strip na. Diba? Hindi niya alam. Generally speaking, mga kapatid, itong modern world, hindi nila alam kung ano ang decency. Diba? At saka vulgarity.
Paki-explain nga ito, mga sister. Anong ibig sabihin ng decency and vulgarity? Wala, pastor. Pare-pares lang yan. This is modern age. Di ba? One time, tumingin ako ng pantalon, nakita ko sa market. Ano to? Panlalaki, panbabae? Unisex. Unisex. Alanganin talaga yung pantalon. Di mo malaman kung panbabae o panlalaki. Ay, hindi to sa akin. Hindi pwede. Diba? This world is falling apart. Pinrich ng prophet yung mensahe na ang mundong ito ay patuloy sa pagkawasak. Amen? Pinrich niya ito under the sixth seal, yung intervention ng nature. Habang nagkakaroon ng intervention of nature, ang bride, mga kapatid, ay napopurge. Can you say amen? Napopurge ang kanyang tinatawag na divine nature. Lumilitaw yung kanyang pagiging divine nature. Pag may pressure, ang makakatagal lang naman sa pressure ay yung meron tinatawag na quality. Diba? Ang makakatagal lang sa tinatawag na pressure, yung talagang inordain para sa pressure. Kaya sa time na ito ng intervention, sa great intervention, merong mga tinatawag na grupo. Merong certain qualified people, certain qualified group na makaka-absorb. Diba? Sa lahat ng mga tests, sa lahat ng mga trials, sa lahat ng mga pagsubok, siya'y makaka-overcome. Sa ibang termino, tinawag siyang Church of the Overcomer. Diba? Kaya marami po yung mga tipo, kagaya ng eagle. Ano bang nilalang ang nakakalipad pa sa gitna ng bagyo? Ang mga kalapati, maya, ilang-ilang, uwak, lawin, bumabalagbag na yan. Di ba? Nasa tabi-tabi na yan. Mga paniki, wala na. Agila na lang, mga kapatid, ang talagang bumabakbak sa bagyo. And you say, amen, siya lang ang may quality na ganun. Di ba? Kakaibang ibon yun. Di ba? Siya lang ang nilikha na may ganung quality. Hindi puputok yung kanyang mga balat. Di ba? Dahil protected yun, mga kapatid. Kaya niya yung pressure. Di ba? Kaya niyang mag-stand sa pressure. Dito sa panahon na ito na ating ikinabubuhay. Bakit? Meron siyang earnest. Meron siyang kalikasan. Meron siyang Holy Spirit, down payment na galing sa Diyos. Amen, na maipagpatuloy niya ang kanyang pakikipagbaka. Sabi rito, just down payment that holds it and secures it and anchors it so no one else can touch it. And you say, amen, wala nang pwedeng humawak doon. It's the earnest of our adoption. Amen. The Holy Spirit is now the earnest of God in our hearts. The seal, the adoption of sons, waiting us at the end of the road, sons and daughters. Kaya sabi niya, grieve not the Holy Spirit of God, Ephesians 4:30. Huwag niyong pighatiin ang banal na Espiritu ng Diyos, sapagkat kayo'y tinataka na ng una pa hanggang sa araw ng inyong katubusan. Ano ang Day of Redemption? 1963. Kaya sa panahon ng Day of Redemption, na-reveal ang claiming. Pastor, na-claim na pala ako. Under sa seal. Wala na pala akong dapat ikabalisa. Ikabahala. Can you say amen? Kung ma-reveal sa iyo na ikaw ay tinatawag na sealed. Sealed in ka sa redemption. Ang kaway sealed out. Can you say amen? Kung ang faith mo, ikaw ay sealed in kay Christ, pag sealed in, walang leak. Walang magli-leak dahil sealed in. At ang kaaway, sealed out. Kaya yung gates of hell, malayo, mga kapatid. Malayo mong masumpungan ang bride sa mga immoralidad. Sealed in ka kay Christ eh. Ang mga immoral act, immoral things, sealed out ka eh. Never na ang person mo masumpungan sa tinatawag na person
o doon sa tinatawag na place, diba, ng mga wicked. Never, mga kapatid, na makialubilo ka sa mga wicked. Because ikaw ay sealed in. Can you say amen? Let's say, kung ang usapin ay estado sa buhay. Diba? Nakasegregate na ngayon. Merong mga millionaires village. Puro mga milyonaryo lang ang nandun. Pwede ba ron na humalo basta mayaman lang? Hindi, kasi meron yung tinatawag na standard, may asset. Dahil sa Ayala Alabang, meron silang millionaires village. Meron lang rich dito. Dito lang yon. So, nakasegregate. Meron ding slum area, squatter area, nakasegregate. Diba? Kaya, never na magkadaupang palad yung nasa slum area at saka yung millionaire. Eh, di mo ba palapitin yung tinatawag na millionaire? Maglakad-lakad doon sa Captain Musne? Diba? Eh, yung tinatawag na poorest of the poor, pwede mo bang papasukin doon sa millionaires village at maglalakad-lakad siya? Eh, marami pong busisi. ID nyo, sir, sino ba? Ano appointment nyo? Saan kayo? Bakit? Eh, gaganyanin ka ng guard. Wala na, hindi ka na papapasukin. Meron ng segregation ngayon. And you say amen? So, spiritually speaking, ang bride ay nakasegregate. Sabi sa message, be ye separate. Be ye not equally yoked together with the unbeliever. Eh, kumari ko yun, pastor. Kung kumari mo wicked, sumeparate ka ron. Madadamay ka pag binuhos doon ng seventh vial, tama ka. Diba? Pag binuhos ang ikapitong mangkok doon, dali ka. Bakit? Kadaupang palad mo eh. Diba? So ano mangyayari? Ang bride ay nakaseparate. Ano yung pastor? Wala nang communication, wala na lahat. Kung wicked nga eh. Diba? Kung wicked, ipapahama ka ng isang wicked. Diba? Let's say, kung ang barkada mo akyat bahay gang, alam mo na identified, pusher. Diba? Markado, may patong sa ulo. Makikihalubilo ka pa ba doon? Hiram mo pa ba yung mga gamit mo doon sa sakyan mo? Timbog ka ron, damay ka ron. Diba? Pag inambush yun, dali ka. So, ang bride ay nakasegregate sa tinatawag na daan ng mga liko. Dapat ma-reveal sa atin yan. Ba't may napapahama? Kala ko ba Christian na yun? Hindi pa reveal sa kanya ang kanyang posisyon. Ay sabi, if the church only knew its position, one day the rapture will come. Bago maganap ang rapture, ang bride ay nalaman niya na ang kanyang posisyon. Nakaseparate na siya. Mamaya, mababasa natin. Diba na, ready na pala ang bride for the rapture. May quote po na sinabi ang propeta, ang bride ay ready na ngayon for the rapture. Paano ako, pastor? Yun lang. Diba? Tanungin mo ang iyong sarili, bride ba ako? Kasi sabi, ang bride ay ready na for the rapture. Mamaya, babasahin natin. Amen? So we have the earnest. Tayo ay secured na. Kaya ang nangyayari ngayon sa ating kapanahunan, kailang i-purge out ng Diyos ang lahat ng hindi bahagi ng katawan. Kaya meron tinatawag na interruption. For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by the reason of him who hath subjected the same in hope. Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption. Lahat po, papunta sa corruption. Into the glorious liberty of the children of God. Meron tinatawag na maluwalhating paglaya ng mga anak ng Diyos. For we know that the whole creation groaneth, travaileth in pain together until now. And not only they, but ourselves also, which have the first fruit of the Spirit. Even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. So mga kapatid, once na ikaw ay adopted na, amen, ikaw ay tinatawag na purged na from sin. Diba? Once na ikaw adopted sana, you are purged already from sin. Ikaw ay talagang dinalisay na mula sa tinatawag na pinagmulan mo
Naalis na sa iyo ang lahat ng mga mali. Which have the first fruit of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption. Groaning, travailing in pain, yun po ay birth pains ng ating buhay. Pastor, ako born again na, but may suffering pa rin ako nararamdaman. So, merong another birth pains na magaganap sa iyo para naman iluwal mo ang glorious body. Dinanas mo na yung adoption eh. Waiting for the adoption. Nakuha mo na. Ano pa ang wala? To wit, the redemption of our body. Yun na lang ang kulang, mga kapatid. Adopted na ako eh. Na-change na ang soul ko, pastor. Na-purge out na ang aking old man. Namatay na ang luma kong pagkatao. Pero bakit pag may pagsubok pa rin, grabe pa rin, pastor? Nawiwindang pa rin ang isip ko. Nagugulumihanan pa rin ako kapag inaatake na ang sikmura at ang bulsa. You know why? May isa pang tinatawag na dapat maganap. To wit, the redemption of our body. Ang body hindi pa nare-redeem. Ang soul pa lang ang na-adapt. Kaya kailangan dumating pa din yung interruption of nature. At under dito sa tinatawag na interruption of nature, sinabi dito isang great interruption. Kasi flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Pwede bang dalhin ko tong laman ko sa heaven, pastor? Yung mga pabango ko at lahat ng mga kalikasan ng aking laman, pwede ko bang ibaon sa other side? Hindi pwede. Kaya paano mo malalaman na hindi pwede? Kailangan ng interruption ng nature. Di ba? I-drop mo talaga. Di ba? Anything na merong corruption, i-drop mo. Para maani mo yung tinatawag na redemption of your body. Can you say amen? As a scripture, again, a little while, and ye shall see me. Verily, verily, I say unto you, ye shall weep and lament, but the world shall rejoice. And ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy. Paano yung sorrow mo ma-turn into joy? When this new birth comes, your sorrow will turn into joy. Diba? Can you say amen? Lahat ng mga pagsubok at kahirapan, i-equate mo lahat yan dahil ako ay na born again. Diba? Ito ang nag-gain ko sa lahat ng mga pagbabata at pagtitiis. But your sorrow shall be turned into joy. A woman, when she is in travail, hath sorrow, because her hour is come. But as soon as she delivered of the child, she remembereth the anguish no more. For joy that a man is born into the world. And you know, therefore, have sorrow. You now, therefore, have sorrow. But I will see you again, and your heart shall rejoice, and your joy no man taketh from you. Under ng adoption, new birth, walang makapag-aalis ng iyong galak. Hindi mo pwedeng sabihin na born again ka na. Nawawala na ang kagalakan ko sa church na to. There's something wrong sa'yo. Nawawala na yung kagalakan kung tumugtog Hindi ka pa na born again kailanman. Dahil ang kagalakan na yon, walang makapag-aalis sa'yo, sabi sa quote. Once you are born again, hindi ang pinansyal, hindi ang kahirapan, hindi ang karamdaman, hindi ang mga pagsubok ang makapag-aalis sa'yo ng kagalakang yun kay Kristo. Dahil sabi ni Kristo, walang makapag-aalis ng kagalakang yun. Diba? Dahil ang kagalakan na yun ay sa kapanganakan. Kung ikaw ay merong kagalakan sa kapanganakan, maaalala pa ba ng babaeng nag-labor? Hawak niya na yung kanyang anak. Diba? Na cute na bata. Sisisihin pa ba niya? Sabi niya, kasi ikaw. Eto na nga yung bata, yung ebidensya. Kung nasa iyo na ang ebidensya, wala ka na sisisihin. Diba? Nasa na yung ebidensya ng kapanganakan. Na born again ka na, your sorrow shall be turned into joy. Ay under dito sa new birth experience, mga kapatid,
Yung sorrow mo na to turn into joy. Di ba? Kaya mong magngiti ang mag-asawa kahit galunggong lang yan. Galunggong. Isipin na lang natin, hamonado to. Di ba? Tuyo ang almusal natin. Isipin na lang natin, chicken yan. Di ba? Your sorrow shall be turned into joy. Dahil ikaw ay na-born again sa mensahe na to, hindi ka na materialistic. Ang umiiral na buhay sa iyo, mga kapatid, hindi na karnal, hindi na materyoso, kundi simple. That's the difference, mga kapatid, ng born again at ng hindi pa. Pag hindi pa, masyadong makalaman yan. Lust of the flesh, lust of the eyes. Diba? Wala sa standard ang paggasta. One day millionaire. Let's go! Kinabukasan, wala na tayong budget. Di bale, masaya tayo kahapon. Diba? Tinodo natin ang gusto kahapon. Ngayon, how about now? Di bale, tiis na lang tayo. Yun ang mentalidad ngayon. Pag na-born again ka, bibigyan ka ng Diyos ng wisdom and knowledge, gastahin natin to ng tama. Magkaroon tayo ng tinatawag na wisdom. Kung paano natin i-budget ito ng tama. You say amen? Why? Anak na tayo ng Diyos So, malilimitahan na. Mababawasan na ang problema natin sa cosmetic. Mababawasan na ang problema natin sa pampakyut. Diba? Cute naman ang mga anak ng Diyos kahit hindi magpahid ng kung ano-anong kolorete. Sa mata ng Diyos, cute na kayo. Kung pakukyutin nyo pa, ang mundo lang ang ma-admire nyo. Ang mundo lang ang papansin sa inyo. Diba? Kaya magkakaroon na ng tinatawag na tamang way ng pag-budget. Tignan mo, yung budget, umabot hanggang Sabado. Praise be to God. Dati, Lunes pa lang, ubos na Uno pa lang, ubos na At 30 sumahod, at 30, tinodo. Parang wala nang bukas Diba? Pagdating ng uno, ngawa. Asa na? Wala, lumabas lahat. Diba? Ang saya naman natin, at 30, diba? Kaya uno uli hanggang kinsenas, sapiring. Pagdating ng kinsenas, todo na naman. Kaya ang resulta, mga kapatid, sapiring, mas mahaba yung sapiring mo kaysa doon sa tinatawag na kagalakan. Yung kagalakan mo, isang araw lang. Ginawa ng Panginoon, binigyan tayo ng wisdom, binigyan tayo ng pagpapahalaga, kung paano mag-budget. Can you say amen? Tinuruan tayo, nagkaroon tayo ng wisdom, naging masaya tayo sa tinatawag na pinagkakaloob niya, at hindi natin siya pinaghahanapan o sinisisi. Lord, bakit si Brad ganun ang kita? Bakit ako ganito kita? Alisin natin sa isip natin yan. Bakit sila abroad? Bakit kami aboard? Di ba? Sila abroad, kami. Mawawala sa atin ang ganung kaisipan. Dahil magkakaroon ka ng kagalakan kung ano ang dumadating sa iyo. Your sorrow shall be turned into joy. Sa new birth yun. Pero pansinin mo rin, under dito sa great interruption, lahat po, kahit mayayaman, masagana, dumadaing dito sa great interruption. Can you say amen? Pag bumahaba ng tinatawag na hanggang leeg, kahit naka-expedition ka tiyak na lalangoy ang expedition mo. At lalangoy ka, iiwan mo expedition mo. Diba? Interruption of nature. Ang daming mayayaman, diba? Noong panahon ni Undoy, iniiwan yung mga sasakyan, lubog. Tinutuklap ang kisame para makaakyat doon sa roof. Dahil umabot hanggang second floor ang baha. Ngayon, binebenta, bargain yung kanilang mga village. Great interruption.
Mga kapatid, parang walang control. Pag umulan, parang ayaw magpatigil. Pag uminit, parang todo-todo. Parang may pinapatay. Di ba? Kaya gusto niya uminit ng uminit. Para lahat ng mga high blood na wicked. Di ba? Matodas. Lahat ng mga corrupt. Di ba? Ay talagang mag-suffer. Great interruption. Great intervention of nature. Bakit? Ginalaw ng Diyos lahat eh. Ginalaw ang first trumpet, ang second trumpet, ang third, ang fourth trumpet sa intervention ng nature, mga bituin, di ba? Buwan, araw, na apektuhan, di ba? Yung araw natin, parang gasol na humihina na, tumitilamsik na. May flares na, sun flares. Di ba? Maapektuhan. May tanong nga sa akin, Pastor, sa new heaven and new earth, may araw pa ba? Mag-e-explode ang sun. Di ba? Mawawala yung tinatawag na ganyan ang sun, na mainit. Mawawala yung tinatawag na, anong tawag dito? Nakakapaso yung radiation ng sun. Kung maiwan man yan, pan-display na lang, parang buwan. Di ba? Hindi na kagaya yan. Hindi na siya ang magpapaliwanag sa umaga sa araw na yon. Ang magpapaliwanag sa buong araw ay ang sun, S-O-N, sa new heaven and new earth. Hindi na, anong oras na? Umaga na. Wala nang orasan sa time na yan. Dahil wala nang 24 hours. Yan ay eternity to eternity. Lahat ng mga bagay, mga kapatid, nagkakaroon na ng tinatawag na abnormality. Ang mga buwan, ang mga stars, under ng sixth seal, mahuhulog. Diba? Sabing ganon. Mawawala sa kanilang mga lugar. Ang mga isla, mababalumbon. Isla tayo. Ang Philippines, islands. Hindi tayo malaking kontinente, islands. Everywhere, water world. Diba? Konting ganun mo, lake. Tubig yan, mga kapatid. Diba? Ang Pilipinas, mga kapatid, ay islands. Every islands, sabi sa sixth seal, ay mawawala, mapaparam. Gusto niyo ba magpaiwan? Pag paiwan kayo, mapipicturean nyo. Mapipicturean nyo kung paano mawala ang isla. Ayoko, Pastor. Gusto ko ma-rapture. We have the earnest. Kung may earnest ka, panghawakan mo yung rapture. Hindi yung magpaiwan ka dito. Dahil ang maiiwan po dito, wicked. Ang maiiwan sa earth, wicked, at dadanasin nila ang great tribulation. Diba? Yung great intervention. Sapul na sapul sila noon, mga kapatid. Diba sabing ganon? I will preserve their children. Diba? I will bring them, sabi, into the bed of tribulation. Yung daughters of harlot. Kaya, napipreserve din ang wicked. Napipreserve din. Para paggising nila isang umaga, ang makita nila great tribulation. You say amen? Kaya, yun po, yung minsan yung mas righteous, mas nauunang kinukuha. Pinagpapahinga. Yung mga wicked, ang haba minsan ng buhay para umabot hanggang tribulation. Papaabutin yun hanggang great tribulation. Di ba? Pero kapag ang taong wicked ay tapos na, tatapusin na rin. Hindi na papaabutin yun ng great tribulation. Kaya dito sa intervention ng nature, pansinin mo, yung 4 na anghel umihip. Diba? Na may control sa tinatawag na araw, may control sa buwan, sa mga bituin, diba? Sa mga heavenly bodies. Yun po, mga kapatid, yung tinatawag na intervention of nature. Nabubuhay tayo sa panahon na ginagalaw, mga kapatid, ang kalikasan. Diba?
Nagkakaroon ng mga tornado, twister, nagkakaroon ng tinatawag na mga earthquakes, ano pa, tidal waves, flash flood. Diba? Dati, mga kapatid, walang flash flood. Kasi yung mga puno, pinutol. Kaya yung mga tubig galing sa Sierra Madre, bumabaksak sa Marikina, sa Quezon City. Walang harang. Lahat yun, bumabaksak dito sa Metro Manila. Nakuha nyo, mga kapatid? Pinutol ang nature eh. Ginawang mga furniture, ginawang mga bahay, binenta, ninegosyo. Ano nangyari, mga kapatid? Bumuelta yung nature, bumaha na hanggang leeg. Diba? Yung mga tao lumalangoy. Intervention of nature. Uminit ang panahon. Sa atin po ang buwelta lahat niyan, mga kapatid. Dahil ang mga tao, grabe sa tinatawag na pollution. Diba? Aircon, ano pa? Mga transportation, factory, lahat. Nasira yung ozone layer. Diba? Yung green gas, hindi makalabas. Diba? Hindi makasingaw. Sinira yung ozone layer. Nakapenetrate yung radiation ng araw dito sa atin. Diba? Kalahati na ng Amerika ang laambutas ng ozone layer natin. Alam niyo ba yon? Kalahati na ng Amerika, ng United States, ang laki ng butas ng ating ozone layer. So, ibig sabihin, ang Earth may ulcer na. Gumaganyan-ganyan na ang Earth. Part ng intervention of nature. The whole creation travaileth in pain. Diba? Yung tao patuloy na gawa, manufacture pa rin, na manufacture ng mga sasakyan. Padobol ng padobol. Diba? Although sinasabi nila energy, ano to? Conservation. Itong tinatawag na ito. Eco-friendly itong aming mga dinesign. Wala na rin po. Hindi na mapipigil. This world is falling apart. Bakit? Kailangan merong ma-body change. Hindi na po pinag-uusapan dito na may maneuver Itong nangyayari ngayon, papunta sa Great Tribulation, pine-permit na ng Diyos para dumating na ang body change. Diba? Pag matindi na ang purging dito sa nature, ang susunod, ang ating body, hanggat kaya pa ng mga vein natin. Diba? Yung mga blood pressure na yan. Pero pag hindi na makakaya ng ating mga vein, ng mga blood pressure na yan, ang mga poison na yan, mga chemical na yan, body change will take place. Yan po ang faith ko dyan, mga kapatid. Diba? Dahil hindi ayaan ng Diyos, mga kapatid, na mapahamak ang kanyang mga pinangakuan. To wit the redemption of our body. Kailangan dumating yung katubusan ng ating katawan. At bago dumating ang katubusan ng ating katawan, may great intervention na magaganap. Parang kino-convert tayo. Na hindi yung flesh na yan ang dapat nating pananganan. Merong panibago na darating. Merong another body waiting. May body change na darating sa bride. Can you say amen? Nasabi ni Lord na your sorrow, di ba, shall be turned into joy. And in that day, sabing ganon, ye shall ask me nothing. Verily I say unto you, whatsoever ye shall ask the Father in my name, He will give it to you. So, i-exercise po natin yun, mga kapatid. Diba? Sara niyo yung kwarto, matindi ang pangangailangan nyo, pray. Kayo lang ang nakakarinig. Hindi yung prayer na, Lord, alam ko po na maraming nakakarinig sa aking kagipitan ngayon. Hipuin mo sila, Lord. Gumamit ka, Lord, ng mga tao. Dinig na dinig. Yung sinasabi dito, in that day, sasara mo yung kwarto. Ikaw lang at ang Diyos ang mag-uusap. Then supernaturally, ang Diyos ibibigay sa iyo. Sinabi niya, under the third pole, di ba?
Palihim kang mananalangin sa iyong sarili. Closed door. Ikaw at ang Diyos ang mag-uusap. Then didinggin niya to miraculously. Ang mga Pariseo, tumatayo sa lansang, Lord! Diba? Ang dami nakakarinig. Siyempre, mga politiko, tutulong. Uy, may need sila sa church nila. Tulungan natin. Ayan. Picture. Hindi po yun, mga kapatid. Sa time na ito, in that day, tatawag kayo sa aking pangalan at kayo'y didinggin ko. Walang kabiguan yon sa araw na yon. Hitherto have you asked nothing in my name. Hindi pa kayo miling sa aking pangalan. And you shall receive, that your joy may be full. Diba? Under sa new birth, dapat maramdaman natin that your joy may be full. Amen? Pag may na-new birth na dito at ang joy niya hindi pa full, there's something wrong. Sa sinabi dito, bumubunggo. Dahil under ng new birth experience, ang joy mo ay magiging kumpleto. Bakit, mga kapatid? Ang satisfaction mo na puno. Bakit? Wala ka na bang pangangailangan? Hindi na yon ang panlasa mo eh. Kasi kahit ang mga milyonaryo, walang kapunuan eh. Totoo yan. Kung sasagarin natin talaga ang kapunuan, may kotse ka na eh, Toyota lang eh. Gusto ko, Ferrari. Gusto ko yung mga walang kapunuan. Then dumating nga ang Ferrari. Ayaw ko na niya. Anong gusto mo? Yate naman. Dumating ang yate. Oh. Sawa na din ako sa yate. Ano ang gusto mo? Gusto ko jumbo jet naman. Dumating ang jumbo jet. Wala na rin akong kagalakan sa jumbo. O ano naman gusto mo? Gusto ko space shuttle naman. Wala na akong kagalakan mag-tour sa ibang bansa. Bakit? Anong kagalakan mo? Gusto ko sa Mars naman. Walang kapunuan. Ang dulo nun, impyerno. Wala siyang kapunuan. Diba? Sa pagkain din, walang kasiyahan ang mundo. Last ng best of the best, gusto niya matikman. Hanggang sabi niya, wala na akong gustong kain. Diba? Walang kapunuan, mga kapatid. Sa posisyon. Wala ding kapunuan hanggang maging mayor, hanggang maging senador, congressman, hanggang presidente ng Pilipinas, United Nations, at ang dulo nun, anti-Christ na. Walang kapunuan po, mga kapatid, ang tao. Ang bride lang ang may satisfaction. Ang bride lang ang mayroong contentment dito sa buhay. Mababaw ang kanilang kaligayahan pagdating sa physical, sa karnal na bagay. Diba? Puri na ating Panginoon. Glory to God. Kaya may intervention, ibig sabihin, may body change. May intervention ng nature. Kaya pag dumadating ang kalamidad, paano po ba kayo mag-pray? Lord, itigil mo na. Grabe na po. Ang prayer nyo, baliktarin nyo. Lord, itodo mo na po lahat para matapos na ang lahat. Di ba? At tingnan mo sa Old Testament, kung mag-pray, may salot na binigay sa panahon na yon kay Moses. Nakipag-compromise. Yun tinatawag na mga, anong tawag dito? Mga Israelita sa mga Moabites. Nagalit ang Diyos dahil nagkaroon sila ng tinatawag na intermingling, compromising spirit. Sa pinatay ng Diyos ang 1,000. Sabi ni Moses, sige maghandog pa kayo sa Panginoon upang ang salot ay kumalat. Upang ang lahat ng dapat linisin ay malinis. Can you say amen? Yun ang kanilang prayer. Amen? Kaya, dahil ang bride, mga kapatid, kung mapapahama ka, titigil yun. Kung ikaw na ang tinatawag na maapektuhan. Di ba? Tingnan nyo. Di ba sabi nyo, Lord, aabuti na. Titigil na yun. Di ba? Ano na 2 pulgada na lang. Sabi mo, at ang faith mo hindi aabutin. Titigil na yun.
May bilang eh. May bilang ng sasalantahin. Hanggat hindi nararating ng tinatawag na destroying angel, yung bilang na sasalantahin, hindi titigil yun. Kaya sa prayer mo, Lord, lubusin mo na po para matapos na itong mga suliraning ito. Diba? Kung ang kukunin mo 100, kunin na mo na po kaagad-agad para kami po ay ma-deliver na sa mga pinagdadaanan namin suliraning. Ganon mga kapatid. Then hihinto at huhupa ang unos. 100 nalunod. Ganun, di ba? Yung mga balita. Kaya, purging of nature. Sa time na ito, mga kapatid, pinapahiwatig na bibitawan talaga natin ang carnality at ang physical para magkaroon tayo ng body change. Glorified body. Isang maluwalhating katawan. Amen. Kaya, part yan ng ating mga buhay. Pagsubok. Amen. Groaning. Lahat. Pagpapahiwatig, mga kapatid, na meron ng darating na masigit sa atin. Hallelujah. Glory to Jesus. Siguro, hanggang doon na lang, I just finished a series of services on the last 7 seals and finding in the 6th seal that there is a great interruption. Great interruption in nature. The moon, the stars, the earth, Belchesport, the church is purged. Israel is purged. And everything is purged under that 6 seals. 6 seals yung sinasabi niya rito. So that the millennium can start in. And there has to be a cleansing first. And that's what the church today, and what I want to point to you, that we need a cleansing before anything can begin from God. We got to have a purging. And when we look and see things that is now under the present condition existing the way they are, we can see that we got to have something to happen before God can continue His program. And a purging, many of us, I say, might look back. Oh, glory. Hallelujah. This book is sealed, and you are sealed with the book until the day of redemption. Again, Romans 8:22 and 23. Kinonekta po. And we'll give this background, then I think we'll understand it a little better if each person reads for themselves and giving you a few scriptures so we can look upon them. And while the hour is still young, Romans 8:22, for we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. Oh, glory to God. Hallelujah. Konektado sa seals, ang Romans 8, ang purging, ang trials, ang calamity, ang political disturbances na nagaganap sa bansa, ang corruption, part po yan, mga kapatid, ng purging ng earth. Kinwente. Ilang bilyon yung nakulimbat. Ibigay mo sa bawat isang Pilipino, di milyonaryo lahat ng Pilipino. Di ba? Pero ba't hindi pinermit na ibigay? Kasi yung ibang Pilipino, iba priority. Yung iba doon, mambababae, magliliwaliw, magsusugal, iinom, ganun ang nature ng flesh. Diba? So, under ng purging ng earth, kanina po napunta sa mga wicked. Diba? Nagdusa ang maraming mga Pilipino. Part po yan, ang korupsyon, ang pagtaas ng mga gasolina. Brad, ang mahal ng gas ko. Talagang mahal dahil mataas ngayon ang gasolina. Diba? May intervention ng nature. Umiinit ang klima, lalakas din ang konsumo mo. Diba? Umiinit ang klima eh. Diba? Ano nangyayari ba sa gasolina kapag umiinit? Nababawasan niya ng ilang porsyento. Aspeto rin yan, mga kapatid. Diba? Part yan ng intervention ng nature. Lahat ng pagdurusa natin dito, physically na dinadana sa laman,
ang isipin mo na lang dyan, bahagi yan ng body change. Kasi bago ka ma-body change, may dadaanan ka mo ng purging. Bago sumibol yung usbong ng buto, kailangan mabulok yung buto. Kaya lahat ng mga bagay, amen, bago mapalitan, kailangan mabulok ang may kabulukan. Masira ang may kasiraan at ang walang kasarian ay manatili. Yun ang magaganap, mga kapatid. Kaya one of this day, pagtigil ng tinatawag na purging, ay may ano pang mangyayari ng bride, rapture will come. Kaya sabi, if the church only knew its position, then one day, the rapture will come. Kaya position lang po, mga kapatid, ang makapagpapatigil ng lahat ng ating mga pinagdadaanan, kahirapan at pagsubok ay position. Kaya if the church only knew its position, then ma-overcome natin, mga kapatid, ang pakikipagbaka. Saan ka palalagay, mga kapatid? Nagsasalita ka lang ng isang bagay, nangyayari. Di ba? Kaya ma-overcome mo ang squeezing time na to. Speak the word. Exercise mo, mga kapatid, yung authority. Speakin mo ang word sa time na to at yan ay magka-come to pass. In that day, ayon sa promise, your sorrow will be turned into joy. Papaano? Through speaking the words. Amen. Na magkaroon ka ng faith sa isang bagay, salitain mo at yun ay magka-come to pass. Hindi ba ang joy mo doon ay mapupuno? Can you say amen? Hindi, siyempre, hindi mo naman niisip, magkaroon ako ng eroplano. Hindi ganun po yung sinasabi doon eh. Di ba? Yung hangganan ng joy mo, di ba? Let's say, mga simpleng bagay lang na ini-speak mo kay Lord na nagkakatotoo, your sorrow shall be turned into joy. Di ba? Na nakakasurvive kami. And at the same time, yung faith namin hindi nagbabago kay Lord. Di ba? Kahit pausad-usad. Hindi ka nagpapabaya, Lord. Dumadating ang iyong support. Ang iyong assistance. Biyaya na ng Panginoon yun. Isipin mo. Di ba? Sa panahon na to. Alam niyo, sa ibang bansa, bihirang nakakapag-college. Di ba? Bakit, mga kapatid? Sa mahal ng pagpapaaral ng kolehiyo. Diba? Sa Japan, hindi naman po lahat mga tao doon professional. Ang mga mayayaman lang doon ang nakapagpapa-college sa Japan. Dito po, kung may faith ka, magka-college yan. By faith. Makakaya mo yan. Yan yung mga pinagdadaanan. Can you say amen? Kaya I hope, nakita po natin yan, no, na every time na dumadaing tayo, nagmo-murmur tayo, para kang nagmo-murmur sa mensahe. Dahil dumadating ang mga bagay na yan para sa ikabubuti, ikasasakdal, ikababago ng ating katawan. To wit, the redemption of our body. Kaya God bless you all. I hope naintindihan natin yung mensahe ngayong maga, the great intervention. At tayo po mananalangin. May prayer request. Habang maawit ang ating mga kapatid,